Hello, Kapip! So, magma-market insight pala tayo for this week. So, hindi pa naman late kasi Tuesday and maganda mag-market insight ng Tuesday kasi makakakita tayo ng mga zone na pwede nating abangan kung ano yung magiging reaction doon. Okay, so first dito muna tayo sa Dixie. Okay, so last week nag-insight tayo sa Dixie. So, nagre-range lang talaga siya. Okay, nilalaro niya lang yung support and resistance, okay? So, dito ngayon, si Dixis nasa resistance zone siya. So, aabangan natin kung ano yung magiging reaction niya. So, check natin. Okay, so yung last week, ang pinakita ni Dixie is bearish candle. Okay, na nagsasabi na nagkakaroon ng reaction dito sa resistance zone and possible na itutuloy niya yung pagbaba ni Dixie. Kaso nga lang, nasundan for last week, nasundan ng indecision candle. Okay, nagkaroon tayo ng indecision candle. And this week, ang binubuo niya, okay, so kahapon and ngayon, ang binubuo niya is bullish candle. Okay, so dito naman tayo sa 1-day time frame. Ngayon, yung EMA makikita natin na nasa baba. Okay, so nagpapahiwatig na nagkakaroon ng uptrend si Dixie sa 1-day. So kung makikita natin dito sa part na to, nagkaroon ng impulsive move. Nagkaroon ng momentum dito. Then, ito, mako-consider natin as pullback. Okay? Ito yung pullback, then umakyat ulit. Nagkaroon ulit ng momentum. Ayan. So, dito, itong part na to, okay? Ayan. So, aabangan natin kung ayan ba yung ginagawa niya is correction ba? Kasi nasa resistance zone siya sa 1 week. Okay? And kung makikita natin, nagkaroon ng bearish candle. Okay? Then, sunod, indecision candle. So, ano ba yung gagawin niya? Bullish candle ba? So, pag once na this week, bullish candle yung ilalabas niya, so, potential na magkakaroon tayo ng breakout sa resistance zone. Pero, kung ire-reject niya, and magpapakita siya ng bearish candle, so, possible na pwede niyang i-range pa rin itong zone na to. Yung resistance and support, pwede niya pa rin laruin. Okay, so punta naman tayo sa mga pair ng USD. So unahin natin si Euro USD. Ayan. So si Euro USD naman as we see sa 1 week, nagre-range din siya. And ngayon, si Euro USD nasa support zone naman siya. So, isipin natin na si Dixie nasa resistance na possible, potential magkaroon ng breakout. And si Euro USD naman, kung makikita natin yung behavior niya ngayon, okay? Yung market ngayon, yung ano ngayon nilalaro niya is nasa support zone. So, hindi gaano nung pagka-drop niya sa support zone, hindi kaagad nagkakaroon ng reaction. Okay, so meaning, possible, so potential na magkakaroon dito sa Euro USD ng breakdown. Okay? Kasi hindi kaagad siya nag-react kung nasan yung support zone. So, dahan-dahan niyang bumababa, umaakyat. So, tingnan natin sa 4-hour time frame. Kung titingnan naman natin sa 4-hour time frame, dahil nga nasa support zone siya ng 1 week, so, expect natin na magkakaroon dyan ng consolidation. Okay, so, dito sa part na to, ayan, ito yung last reaction niya ng pagbaba. And then, andito ngayon, nilalaro niya to. Okay, so, dito nga nagkaroon nga dito ng
breakdown. So, nagkaroon ng fake breakdown. Then, dito sa part na to, ni-range niya. So, 4-hour time frame to sa Euro USD din ito, 1 week. So, makikita natin sa 1 week, nasa support zone. So, sa 4-hour time frame, nagkakaroon ng ranging. So, dito, mas okay na mag-antay tayo pag once na ganyan, lalo na nasa support zone, mas okay na mag-antay tayo ng breakout or breakdown sa range na to. Okay? So, kasi pwedeng mag-react siya or ang nakikita naman natin dito sa 1 week, hindi talaga gaano siyang nag-react kaagad sa support. So, potential na magkakaroon tayo ng range tapos mag-breakdown. Okay? Ayan. Pero para ma-manage rin natin and mas maganda na sa zone na to, magtitingin kasi ang last pinakita niya, last 3 candle din sa 1 week na pinakita niya. And makikita natin, nagkaroon tayo ng bullish candle, then nagkaroon tayo ng indecision candle. So ngayon, ang binubuo niya is naging pula pa, so meaning nagbubuo siya ng bearish candle. Okay, so kung ang ibibigay niya ngayon is bearish candle, so potential na magkakaroon tayo ng breakdown. Pero kung ang bubuuhin niya ngayon for this week's bullish candle, so pwede niyang i-range itong 1 week natin. Okay, pwedeng magkaroon ng potential na bumalik ulit sa resistance. Okay? Sa 1 week. So, kung titingnan natin ngayon, medyo hindi pa mas okay na ma-identify natin ng maayos yung trend direction niya. Okay? Kasi nagre-range pa si Euro USD. So, next naman si USD CAD. So, kung mapapansin natin yung mga pair ng USD, okay? More on nagre-range talaga din siya. Wait lang. Ito 1 week. Ito pala yung 1 week. Then ito 4 hour. So, kung makikita natin, kay USD CAD sa 1 week time frame, nag-range din siya. Pero yung pinakita niya dito, nagkaroon ng breakout. Okay? And then, yung last 3 candle sa 1 week na pinakita niya, karoon ng bullish, then bumawi ka agad, pero last week, ang binigay niyang candle is bullish candle. So, potential na, maanot na talaga natin na si USD CAD nagkaroon ng breakout. Okay, kung titingnan natin sa 4-hour time frame, malinaw siya, nagkakaroon na dito ng breakout. So, medyo yan natin. So, sobrang nito, ang haba ang tagal ng range na nilaro niya. And then, nagkaroon na tayo ng breakout sa 1 week time frame. So, kung titingnan natin sa 4-hour time frame, nag-create na siya ng higher high, higher low. Ayan. So, dito sa 4-hour na to, meron pa ditong nilalaro na resistance. Ayan. So, ito yung trend direction niya is uptrend na sa 4-hour. Makikita natin. Then, yung mga zone na inaabangan natin, so ito, support. And ito yung last create niyang high. So, ngayon, binubutas pa. So, makikita natin na dito pa lang, okay? Ayan, nagpapakita na siya ng uptrend. So, potential na mabutas niya to. Possible itong resistance zone, mabutas niya. So, maganda kay USD CAD kasi nasa resistance siya ngayon. So, magandang abangan na pag once na na-break niya ulit tong resistance, waiting tayo ng magkaroon ng pullback.
then continue. Kasi nga, na-break niya na yung range sa 1 week. Okay? So, ang aabangan natin dyan is yung pullback niya. Kasi dito naman sa 1 week, clear naman na nagkakaroon ng uptrend talaga. So, ito palang part na to, aggressive yung galaw niya. And sunod-sunod din kasi sa funda, sa CCAD, sunod-sunod na humina. Pero nung last week, nagkaroon ng reaction eh. Yung may news, hindi ko rin nasilip yung sa side ng news ng CAD. Ayan. Pero dito sa reaction na to, malinaw na nagkaroon ng breakout sa 1 week. And yung last 3 candle na pinakita niya is makikita natin na buyers are in control na. So, dito naman tayo sa gold. So, meron tayong 1 week and 4-hour time frame. So, makikita natin dito sa 1 week time frame, yung direction pa rin niya, trend direction pa rin ni gold is uptrend. Okay? So, hanapin naman natin yung mga zone. So, dito sa part na to, ito yung last momentum na binigay ni gold. Last impulse na ginawa niya. Okay? So, dito nagkaroon ng reaction. Ayan. Meron din tayong zone dito. Kasi dito nagkaroon ng breakout sa 1 week. So, yung overall trend direction pa rin ni gold is uptrend. Pero makikita natin na hindi pa siya ganun nag-pullback talaga kung nasan yung breakout. Pero dito sa part na to, nagpakita siya, last 3 candle na pinakita niya, karoon tayo ng bullish candle, then dalawang indecision candle. So, ngayon, ang binubuo niya this week is bullish candle. So, kung matatapos to na bullish candle for this week, so, potential pa rin na i-continue niya pa rin yung uptrend ni gold. Okay? So, tingnan natin kung ano yung magiging reaction dito. Kasi, sa 1 month, sinilip ko rin si gold, wala pa talagang pullback na ginawa niya. Galing tayo ng impulse, then nagkaroon tayo last month, November, nagkaroon tayo, naglabas siya ng bearish candle, pero meron tayong malaking wick. So, titingnan natin for this month kung ano yung magiging reaction niya. Kasi nga, sa 1 week, makikita natin na nagkaroon dito ng indecision candle. So, meaning sign na may aggressive ulit yung mga buyer. Okay? So, dito naman tayo sa 4-hour time frame. Titingnan natin, sa 4-hour time frame, nasa resistance zone siya. Okay? So, kung pinapakita ngayon ni gold sa ranging. So, merong dalawang touch sa resistance zone, then sa support, may dalawang touch din. And ngayon, nagkakaroon siya ng reaction dito sa resistance. So, we'll see kung kaya niyang butasin itong resistance na to. So, pag once na nabutas niya, magandang abangan niya, pull back, tapos continue. Kasi nga, sa 1 week, ang binubuo niya is bullish candle. And yung last week na pinakita niya is indecision candle. Okay, so nawawalan na ng yung seller. So possible na pwede nang i-take over ng mga buyer. Ayan, so waiting na lang dito kay XAUUSD kung bubutasin niya ba this week yung resistance na to, or i-continue niya tong range ulit na to. Lalaruin niya pa talaga yung range na to. Okay?
So, kung bababa siya dito, so maganda kasi ang trend direction ni gold is uptrend. So, kung bababa siya dito, so pwede tayong mag-abang ng buy para targetin ulit itong resistance na to. Okay? So, next, meron tayong last two. So, NZD CAD. So, sa NZD CAD naman, sa 1 week, makikita natin na yung EMA nasa taas. Okay, nagkakaroon tayo ng downtrend. Downtrend direction. So, makikita natin ito. Yan. So, nagkaroon tayo ng downtrend direction. Then, sa 1 week, hanapin natin yung mga zone. Ayan. So, yan yung mga zone kasi dahil dito sa multiple rejection. So, dito nagkaroon ng reaction. Ayan. Wait lang. Tingnan natin. And sakto, nagre-react siya. Nasa ibabaw ng 200 EMA. So, ngayon, kung makikita rin natin, meron rin tayo ditong multiple rejection. So, pwede natin na ito yung support. And ito yung resistance. Dahil sa mga multiple touch. So, ngayon, yung price ni NZD CAD nasa gitna. Ayan. So, makikita natin, ito, nagkaroon tayo dito ng rejection. Then dito. And dito, nagkaroon tayo ng multiple rejection. So, ngayon yung pinakita niya, last 3 candle na pinakita niya, bullish candle, nagkaroon tayo ng indecision candle. Then ngayon, hindi pa natin alam kung ano yung next na binubuo niya. So, kung dito tayo naka-base sa last 2 candle, karoon ng bullish candle, indecision candle. So, neutral muna tayo dito kasi yung price is nasa gitna. So, pwede siyang bumalik and i-test niya ulit tong support na to. Or ang maganda kasi, ang trend direction ng NZD CAD is downtrend. So, maganda kung bumaba man o umakyat man siya dito sa resistance zone, magandang mag-wait dyan ng reaction para ma-target ulit to. Ayan. Kung aakyatan man ulit to, yung resistance zone, magandang mag-wait dyan ng entry to sell para ma-target yung support na to. Okay? So, titingnan natin sa 4-hour time frame. Ano ba yung pinapakita niya? So, dito sa 4-hour time frame, medyo nagkakaroon siya ng choppy. So, kung titingnan natin, okay, sa 1 week time frame, ang pinapakita niya, may nasa gitna yung price. So, burahin natin to. Yung presyo ngayon na NZD CAD, ayan, nasa gitna. So, expect natin na sa mas lower time frame, 4-hour time frame, medyo nagkakaroon ng choppy. Okay? Pero sa part na to, nagpakita siya ng downtrend. And then, umakyat, karoon ng multiple touch dito. And first, second, third na touch niya. Okay? Then ngayon, nagkakaroon siya ng aggressive downtrend. Dalawang bearish candle. Okay? So, pwedeng balikan niya talaga itong support zone na to sa 1 week. Kasi nga, yung bullish candle
sinundan kaagad ng indecision candle. So, pwede niyang ano ulit to, pwede niyang puntahan ulit tong resistance o support zone. Okay, so dito, neutral muna ako kay NZD CAD kasi nasa gitna pa yung price. So dito naman sa AUDJPY, may kita natin sa 1 week, karoon tayo dito ng uptrend. Okay? So, kung titingnan natin, si 200 EMA, nasa baba din. So, sign na buyers are in control pa rin. And kung hahanapin natin yung mga zone, ayan, ito yung support and ito yung resistance. Ito yung last high na pinuntahan niya. And sa 1 week, makikita natin na meron ditong aggressive move. Ayan. So, as long as hindi niya binibreak ito, yung last support, ayan, kasi ito yung malaking movement. Ito yung major move ni AUD CAD. Yan. Yan yung major move ni AUD CAD. So, kung makikita natin, ano ba yung pinapakita niya dito? Pullback ba siya? Okay? Or nagkakaroon ng potential change of structure. Pero as long as hindi na-break ito yung last nakikita natin para masabi natin na yung trend direction ni AUDJPY is uptrend. So hanggat hindi niya nabubutas itong last support zone natin, nasa uptrend direction pa rin tayo ni AUDJPY. So, dito medyo careful lang tayo kasi nagkaroon ng aggressive pullback. And ngayon, yung price ni AUDJPY is nasa gitna. So, nilalaro niya pa tong zone na yan. Okay, then ngayon, nasa ano naman din siya, nasa support. Nasa support naman din siya. So, gamit nga tayo dito, measure natin yung major trend niya. So, makikita natin, gumamit tayo dito ng FIB. Nag-react siya sa 0.6 and ngayon nasa 0.5 siya. So, dahil sa yung trend direction niya is uptrend, so malaki pa rin talaga yung chance na i-continue niya. Ayan, continue niyang magkaroon pa rin ng another higher high. So, punta naman tayo sa 4-hour time frame for timing. So, makikita natin wala pang ginawa dito sa 4-hour time frame, pero makikita natin yung nagkaroon tayo dito ng aggressive move to the upside. So, sa 4-hour time frame, nakikita pa rin natin na meron pa rin tayong downtrend. Pero dahil sa nagkaroon tayo ng dalawang bullish candle na nagwa-warning na nagkakaroon na ng interest yung mga buyer. So, dito sa part na to, kasi ito yung major move ng 4-hour. Ito yung malaking galaw ng 4-hour. Yan. And then, hanapin natin yung zone na pwede niyang akyatan. Ayan. So, dito nagkaroon tayo ng dalawang bullish candle. Then, wait tayo dito kung ano yung reaction niya. Ite-test niya ba ulit to para magkaroon ng pullback to continue. Pababa. Or, i-continue na yan para i-test itong resistance zone natin. So, bias ko pa rin kay AUDJPY as long as hindi nabubutas itong support zone na to, nasa
ano pa rin tayo, uptrend direction pa rin tayo. And makikita natin sa 1 week, nagkaroon tayo ng multiple rejection dito. Okay? Sign na pwede talagang mag-react and pwedeng i-continue kayong uptrend ng AUD JPY. So, yun lang yung market insight natin for this week, and aabangan na lang natin kung ano yung magiging reaction sa mga zone na yan. And kung meron tayong magandang setup, may ipapakitang magandang setup. So, we'll see for next week kung ano yung magiging result. Ayan. So, thank you and bye-bye.